Anong nagtulak sa'yo, Nanay Emily, para tumuloy sa likod ng sitwasyon ni tatay? Naawa lang po. Nahawa ka sa kanya. Ang problema lang po din sa amin ay hindi siya tanggap ng pamilya ko. Nay, may tanong na lang ako sa'yo. Gaano mo kamahal si Tatay George? 100% po. Ano pong pwede mong maibigay na payo sa mga kagaya mong babae na kung ano ba may kagaya ni tatay na manliligaw sa kanila? Tanggapin po nila kung ano pong kapansanan ng nililigawan. Okay, sana hanggang dulo, Nay. Ha? Sumpaan po yun. Tama, yun ang masarap sa pakiramdam. The fall is coming, I can feel it. The breeze brings goosebumps to my skin. Tonight the whiskey feels stronger. Gasoline. Guys! So guys, magandang hapon sa lahat ng mga manonood natin. At ngayon ay nandito kami sa anong lugar to ulit? Oh, wala nakakaalam mo, Chaong. Tinry ko lang naman ay. So dito kami ngayon sa Chaong, guys. Sa anong lugar? Kaya nyo na? Kalimutan ko din eh. So basta dito kami ngayon, pupunta kami kala Tatay George. Pupunta kami kay Tatay George para siya ay kamustahin. At syempre may ilang araw na hindi natin siya nabisita, so kamustahin naman natin. Pero for sure wala dyan yung mga bata, kasi may pasok ngayon eh. Kaya possible wala yan dyan. Okay lang, ang mahalaga naman makamusta natin sila. So samahan nyo kami sa biyahe namin ito. At kita-kits tayo sa bahay nila Tatay George. So guys, ayun, hindi tayo kilala nila Tatay ni Tatay George. Andito sa unahan namin. Habulin natin, guys. Habulin natin. Hindi niya alam itong sasakyan natin, Ang alam na nila yung yung puti. Yan guys, ngayon talaga medyo malakas yung ulan na yan, kaya hindi pa kami bumababa ng sasakyan. Kasi kanina, nung nag-intro ko, ay dapat dito na kami didiretso. Kaso nga lang, wala sila tatay, kaya pumunta muna kami doon kala Nanay Jelly. And then pumunta kami ng Padre Garcia. Then nagbaka sakali ulit kami ngayon na baka madadat na namin si tatay. Then wala nga. At nung palabas na kami, nakasalubong namin, kaya bumalik kami. Kaya lang, inabot ng malakas sa ulan na yan. Magpapatila lang tayo konti, then pasok tayo sa bahay nila. So guys, tara, tumila na yung ulan, pasok tayo kala tatay. Hindi nila alam na kanina pa namin sila sinusundan. Kasi nga, yun, umuulan, tumigil din sila. Nakakabilib si tatay guys, sobra sa pagmumotor niya. Ay, sa pagtatricycle niya, nakakahanga. Nasa loob siguro si tatay. Tao po, parcel po. Parcel po. Kay Sir George po. $525 po. 25 po. Di ko po alam eh. Senior po. Di ko po alam eh kung ano po ito, pa-receive na lang po.
Tapos sinisan ko kasi, sir. Tay, kamusta? Tapos sinisan ko, sabi ko, parang si Sir Bar. Tayo si Sir, ay narinig. Akala ni tatay, parasil lang muna eh. Wala mo na akong parang si Sir. Kamusta tay? Nagulat ako, Sir. Okay lang po, pinisurprise nyo. Nakasunod kami sa inyo eh. Pangalawang balik na namin dito, balik pangatlo na to. Pinasurprise nyo. Kanina pumunta kami dito pero yun nga, walang tao. Nag-dialysis ko ako. Then pumunta muna kami Padre Garcia. Pagbalik namin ngayon, wala ulit. Then palabas na kami. Nakita ni JM kayo, kaya bumalik kami. Magkahuigis po. Nag-dialysis ka pala tay. Kanina po, galing po ako doon. Grabe yun, magda-dialysis ka tapos magda-drive ka pa. Opo. Tiis-tiis talaga, walang iba eh. Kaya nga po tay. Grabe sa profession Sir, ang ni tatay. ganda ng mga comments na nagbabasa ako, sir. So, maganda tay para Opo. ikaw po ay mamotivate pa lalo, no, sa mga comment nila. Opo, ang ganda ng mga comments. Nasaan pala ang mga anak nyo ngayon? Wala po dito pagdating namin, sir eh. Baka nandoon sa kapitbahay. Kung saan. Okay. Nasaan pala ang mga anak nyo ngayon? Wala po dito pagdating namin, sir eh. Baka nandoon sa kapitbahay. Kung saan. Okay. So, ibig sabihin, ngayon ba tayo nagpasok sila? Kanina po, pumasok po. Okay. Umuwi lang eh, kanina. Bakit tayo hapon na kayo sa... Sorry. Bakit tayo hapon na kayo sa dialysis nyo? Ay, 4 na oras po yun, sir. Mula kayo ng alas 11. Hanggang ngayon. Mula alas 11? Yun po. 4 na oras po yung nakasalang ako doon. Grabe no. Nag-ano ka na tayo? Nagtanghalian na kayo? Ay, hindi ko po ako nagtanghalian. Kaya umagahan lang. Ay, ganun. Bakit? Ay, mahirap pang kumain. Ay, oo nga ano. So, tiis-tiis lang ha. Oo nga pala. Mamaya po, lulubos-lubusin ko na lang ang kain. Mamaya pagka hapunan. Oo tay. Kumain naman ako kailang umagahan. Buti naman tay. Grabe tay. Kanina pa kami sa'yo nakasunod. Ganun po ba? Bilib na bilib ako sa'yo. Huminto pa nga kayo dun, di ba? Kasi umuulan. Opo. No, tumigil kayo dun. Nasa likod nyo kami kanina. Ganun po, hindi na ko na mapansin. No? Hindi nyo kami makikita kasi ibang sasakyan yung gamit namin. Ay, kaya po. Kaya sabi ko hindi nyo mapapansin. Oo. Kamusta naman tay? Ay, okay naman po, sir. Ang mga anak mo, kamusta ang pag-aaral? Ayos naman po, nag-aaral naman po sila. Nang mabuti. Okay naman po, sir. Okay. Si nanay, kamusta naman si nanay? Ari po, okay naman din. Nagpa-check up. Nagpa-laboratory. X-ray. X-ray. Kasi sumakit yung balikat niya. Siguro kabubuhat sa akin. Kabubuhat? Binubuhat ka ba ganyan? Pagka doon po sa pagtimbang. Ganun. Tinitimbang po bago isa lang. Wala kaya kang buhatin ni nanay? Hindi, may mga May mga katulong naman. May mga maras po. Tapos, Grabe, pagkatapos ng dialysis, ibuhatin na naman ako doon sa timbangan bago ilagay sa stretch chair. May stretch chair po doon. Napaka-supportive din ni nanay na asawa, no? Kasi isipin nyo, sa mga ganitong bagay din niya iniiwan si tatay sa dialysis. Dialysis. Ito ay gada ilan nga tayo sa linggo? Tatlo. Lunes at saka Huwebes. Lunes at Huwebes. Nagda-dialysis siya. Tay, ako wala akong idea sa dialysis. Yan po ba isinasalang saan? Sa machine po. Yung machine po doon, may hose po yung dalawa ituturok dito. Dadaloy po yung dugo. Babalik-balik naman po yung dililinis. Ganun. Pero may tubig po yun na dinalagay yung dalawang container. Grabe. 4 na oras kang nakaganon. Opo, kasi lilinisin po yun. Mahirap din pala, no, guys? Pag nakasalang naman po dialysis. ako, pag nakasalang naman, medyo maganda-ganda po ang pakiramdam. Kasi kaninang kagabi, dito ako akala ko po yung anong mangyari sa akin kagabi. Tumaas po, naging 210 po yung dugo ko. Hala, ang taas. Opo, hinula ko dito kagabi. Ikot na yung pan eh. Umikot na yung paningin mo. Oo. Tapos, sabi ko sa tagal pa naman mag-umaga. Ay di, kanina, pagka dali-dali kami pumunta doon. Pero sikip pa talaga, sikip. Ito. Ngayon tay, kamusta pakiramdam mo? Maganda po pagka nag-dialysis. Okay ka na ngayon? Okay na, okay. Sigurado ka tay? Opo. Magbalik po yung mga ganito, mga kuwan na po siguro, mga linggo. Medyo umaatake na naman yung panalikip. Kasi pag before na mag-dialysis, talagang pagka nakasalang naman po yung ginawa po. Grabe si tatay, ang daming pinagdaanan ni tatay hanggang ngayon. Simula bata,
dami ninyong pinagdaanan sa buhay din. Hanggang ngayon ba naman na... Tiis po. Grabe tiis po. Hanggang ngayon na nasa ganito na siyang edad. So ano pa rin, lumalaban pa rin. Mula bata po hanggang ngayon lang ako Kaya nga eh. makikipaglaban sa kuan nito. Ang pero pagsubok siguro, hindi natin alam po ang Panginoon na nakakaalam niya. Opo. Okay, tay, si nanay, pwede ka bang makakwentuhan? Mag-ano kami ng upuan dito. Kahit dyan na lang, kasya ba kayo dyan ni tatay? Hindi. Sige. Okay, nay, dyan mo to sa'yo. I-clip mo dito sa damit mo. So guys, ngayon lang natin makakaharap si nanay. Ano po pangalan niyo? Emily po. Si nanay Emily. Ngayon lang natin siya makakaharap dito sa vlog natin. So, nanay Emily, si tatay pala nasamaan pala ng lasa. Ganyan siya gada lilipas ang linggo. Opo. Dumadating siya sa point na ganyan. Opo. Kagabi nga po akala namin isugod namin sa ospital. Ay, ganun. Tumaas po yung BP niya kagabi. Paano pag hindi natataranta ka din? Opo. Grabe. Ang si nanay, isa talaga siya sa hinangaan ko na babae. Talaga, sa totoo lang. Kasi, noong nakaraan, may mga na-open si nanay sa atin about sa kanila ni tatay. Pero kunti lang yun. So, nay, gusto ko marinig ulit sa'yo sa harap ng camera namin. Para mas, alam ko, bahanga sila sa'yo. Noon po, nay, na si tatay po ay, before kayo mag-meet ni tatay, nabanggit mo sa akin, yun po ba alam nyo na ganito sitwasyon niya? Hindi pa. Alam na po. Alam mo na po. Opo. Sino po ang nagpakita sa iyo? Pinsan ko po. Yun yung kaibigan ni tatay? Opo. Paano niya nakita? Dito po yun siya na may kapatid po sila dito. Nakaasawa po. Paano sa cellphone? Cellphone po. Ah, okay. Anong year ba yun? 2000. 2000 something na. 2007 lang. Ay, okay. Kaya may mga 2008 ano na nun. ganun po. May mga ano na talaga technology na nun. So, dun mo siya nakita. Opo. Anong nagtulak sa'yo, Nanay Emily, para tumuloy sa likod ng sitwasyon ni tatay? Naawa lang po. Nahawa ka sa kanya. And then, yung pag-uusap nyo nung kayo ay nagkaka-text pa, masaya ka naman. Opo naman. Okay. Sa nakita ko, ewan ko kung ganun talaga lahat. Anong ginagawa mo nung panahon na nandoon ka sa inyo? Ako po ay nasa bahay lang po. Yun nga yung nakita ko dun eh. Opo. Totoo yun. Opo. Talagang si Nanay Emily pala, siya yung talagang taong bahay noon. Doon sa lugar ng Mindanao. Mindanao. Isipin nyo guys, from Mindanao, lumuwas si nanay patungo dito para makita si tatay. Kaya dun sa nakita ko, sa napanood ko, silang dalawa kumbaga, akala ni tatay husgahan siya ni Nanay Emily, pero kabaligtaran yung nangyari. Tinanggap siya ni Nanay Emily. No? So Nanay Emily, sa likod ng pinagdaanan naman ninyo, ni tatay sa bilang magkarelasyon, nasabi niya sa akin, hindi na ka na pala bumalik doon. Hindi na. After nung pumunta ka dito, hindi ka na bumalik doon. Bumalik lang po. Umuwi lang po ako nung namatay ang mama ko at saka lolo. Okay, tapos hindi pa kayo nakakasal noon? Kasal na po. Kasal na kayo. May anak na po kami. Tsaka ka lang umuwi. Kailan lang pala yun? 2015 lang na. Yun yung pinakahuli uwi Namatay mo? huli pong uwi po, 2015. Okay. Pero si Tatay George, nakabiyahe na pupunta sa inyo? Hindi pa po. Ay, di ibig sa madaling salita si Tatay George, hindi pa namimit yung Hindi po siya parents mo. Namit po namin siya nung nag-youth convention po ng Bukidnon. Kasi dala namin yung sasakyan namin dati. Naisama niyo si Tatay doon? Opo. Grabe no, si Nanay Emily Nanay. Bago namatay yung mama ko, namit niya. Namit niya pa? Opo, namit niya po. Sa likod ng pinagdaanan niyo, Nanay Emily, lahat simula noon, nung kayo nagkasama, masasabi mo bang madali o sobrang hirap? Meron ding mahirap, meron ding madali. Ganon, mix. Opo, mix po. Kumbaga, ano yung mga part na madali para sa'yo? Ay, about sa Ano yung mga part na sa tingin mong nalalampasan nyo, kumbaga, na magkasama madali para sa inyo, yung mga bagay na yun? Kagaya ng ano? Kagaya po nang na-hospital po siya. Kahit pa paano, yun ay naisurvive nyo. Opo.
Ang pinakamahirap naman na dinanas nyo ay, Nasa hospital din po. yun na yun. O, yun na rin po. Okay. Pero yung mga panahon na kayo ay nilooban, isa rin yun sa... Isa din po. Kasi yun na lang yata yung natitiran yung pera. Opo. Tapos kinuha pa. Opo. Nay, ito, may tanong na lang ako sa'yo. Gaano mo kamahal si Tatay George? 100% po. Grabe. Palakpakan natin. Isipin niyo yung 100% guys. Sa likod ng kapansanan ni Tatay at sa kanyang pinagdaanan sa buhay, si Nanay Emily ay ganun niya kamahal si Tatay. Kumbaga walang makakapaghiwalay. Sabi nga, tsaka paras kasi may sinumpaan na sa Panginoon, di ba? Opo. Kaya hindi natin pwedeng sirain o baliwalain lang yun. Opo. Diba? Kasi napakalaking kasalanan sa Diyos yun. Ay, grabe. Kwento ng buhay ninyo, Nanay. Sa totoo lang, sana maraming babae po yung maging kagaya po ninyo. Kasi alam mo ba, Nay, sa totoo, sa realidad dito sa atin, ang dami po dito sa ating may kapansanan, pero iba yung tingin ng mga babae sa kanila. Kaya nga. Ano po yung pwede mong maibigay na payo sa mga kababaihan na yung iba minsan hindi, sorry sa words, yung iba kasi nakikita ko nilalait nila imbis na i-approach nila. Marami talagang ganyan. Ano pong pwede mong maibigay na payo sa mga kagaya mong babae na kung ano ba may kagaya ni Tatay na manliligaw sa kanila? Ano pong pwede niyo maibigay na payo? Tanggapin po nila kung ano pong kapansanan nung nililigawan. Nung nanliligaw. Kumbaga, kung ramdam mo na mabuting tao, yung nanliligaw sa'yo na kahit may kapansanan, tanggapin mo, Opo. bigyan mo ng pagkakataon. Opo. Tama yun, bigyan mo ng pagkakataon na siya ay may paramdam sa'yo kung ano yung pagmamahal niya. Kasi hindi naman basihan yung kapansanan, di ba? Maraming may kapansanan ang may kakayahan na magtrabaho pa rin. Huwag niyo mamaliitin na may kapansanan. Example na dyan si Tatay George, di ba? Opo. Kaya niya magbenta ng gulay. Ang dami kong nakita may kapansanan pero may trabaho. Hindi nga lang dito, sa ibang bansa. Kasi dito sa atin, ang may kapansanan ay diskriminasyon sa trabaho kaagad. Pero sa ibang bansa, ang dami kong nakita na may kapansanan pero nagtatrabaho. Kaya tanggapin natin kung sakali mang may nakakaranas ng ganito sa atin, no? Okay, so Nay, ganito. Nagpapasalamat kami sa iyo kasi sa nakikita po namin sa iyo sa ginagawa mo kay Tatay, hindi mo po siya talaga pinababayaan. Kagaya ngayon, nagdialysis na naman siya, kasama ka pa rin. Opo. Di ba? Okay, sana hanggang dulo, Nay. Ha? Sumpaan po yun. Tama, yun, masarap sa pakiramdam. Sarap sa pakiramdam nun hanggang dulo kasi sinumpaan yun ay. Okay. JM, kaya mo ba yung Kaya mo? Grado ka? Sige, pasuyo na lang ako. May dala kasi kami dyan pa sa lubong. Ito. Kapus. Kanina, bago kami dito pumunta, kasi sabi ko, nakakamiss din na makausap si Tatay, mga kwentuhan. Kasi nga, unang-una, ang dami niya pong nai-inspired sa vlog namin. Kaya sabi ko, ngayon, gusto ko nang makausap si Nanay para yung mga kababaihan naman yung ma-inspired natin. So, kaso nga lang, pagdapunta namin nga kanina, sabi ko, wrong timing yata tayo. Then, inalala nila yung yung dalawa yung nag-iisip, anong araw ngayon? Hindi naalala nila, parang may sinabi si Tatay na ngayon yung dialysis niya. Kaya sabi ko, sige, ganito gawin natin. Punta muna tayong Padre Garcia, magbiyahe tayo. Then, balik tayo mamaya. Then, pagbalik nga namin, wala pa rin, medyo kinakabahan ako kanina. Sabi ko, anong oras na wala pa? Sabi ko, baka mamaya may nangyari, baka mamaya, pati anak mo wala eh. Kasi nakasara to eh. Sabi ko, kung nandito yung mga bata, possible bukas yung bahay. Kaya medyo kinakabahan ako kanina habang papalabas. Sabi ko, baka mamaya may nangyari, baka mamaya mamaya pinalis kayo, iniasi ko na nasa isip ko eh. Buti naman, thanks God at mali ako sa inaakala ko. At nakita na kasalubong namin sila. Kaya may dala yung mga kasamahan natin, si GM tsaka si Rans, para kay Tatay, para pandagdag nila dito.
Yun o. Dito mo na lang. Dito. Tayo, may bigas. And then, groceries po. Ha? Opo. Idagdag nyo para nang sa ganun makatulong din kahit pa paano. Ha? Kailan ulit dialysis ni tatay? Monday po ulit. Ngayon ay Webes Thursday. ngayon, ano? Friday, din baka Saturday babalik kami dito. Dito. Nay, hanggang kailan po yung ganyan ni tatay? Lifetime po na ba yun? Pag wala po, pag hindi po nag-normal yung kriya niya, lahat po ng ng laboratory, pag hindi po yung lahat normal, hindi pa siya pwede tanggalan. Pero matatanggal yan pag normal na po lahat ng niya. Ibig sabihin, kung sakaling mag-normal, matatanggal. Opo. Pero kung hanggat hindi, dire-diretso yun. Diretso po yun. Kasi lifetime na po yun. Nay, magkano binabayaran niya po nagda-dialysis si tatay? Sa ngayon po wala pong bayad kasi PhilHealth naman po yun. PhilHealth. Ang gastos lang po namin na yung yung gamot, tapos yung panggastos niya, panturok niya tuwing 3 months. May turok kasi siya pang 3 months. Tuwing 3 months po yun. Magkano yun lang? 1.7 turok po nga Nay, mayroon pa akong naalalang gusto ko sa inyo ito, ano? Pasensya na po kayo. Nay, nung naging kayo ni tatay sa pamilya niyo, wala naman silang naging diskriminasyon kay tatay wala naman po. sa ibang tao. Wala naman po. Ang tingin po sa ibang tao sa kanya mabait po. Yun ang dapat pagbasihan, guys. Hindi yung Mabait, ano niya. mabait kasi siyang tao. Matulungin pati. Sarap sa pakiramdam ng tatay, pakinggan. Kasi iniisip ko, si nanay kasi, guys, sa pagkakalam ng karamihan, si nanay mas bata kay tatay. Ilang ka lang ngayon, Nay? 40 lang 40, si po. tatay 60. Kaka-birthday ko lang po kahapon. Kahapon? Opo. Uy, happy birthday. Sayang, di mo agad sinabi. Di sana nakapagdala kami ng cake ngayon. Di ba, sa susunod? Lang po. Oh, kaka-40 mo lang. Kahapon po. Tapos si tatay, magsi-60 pa lang. 60 na po, nung April. Magsi-61 na po yan sa April next year. Age doesn't matter, guys. 20 years yung gap nila, pero di ba? Sila. Yun lang yung gusto kong malaman kay nanay, na baka dumating pa si tatay, baka dumating si nanay sa punto na baka mamaya alam nyo naman natin yung iba, hindi naman lahat, pero may mga magulang na anak, di ba? Parang ginawa kay tatay dun sa una niyang nagustuhan. Oh. Di ba, tay? Na sinabing bakit yaan, hindi kita pinag-aaral para sa kanya. So, natutuwa ako na nalaman kong hindi ganoon ang naging karanasan ni tatay sa pamilya ni nanay. So, good yun. Yun ay, masarap sa lang pakiramdam. Po, ang problema lang po din sa amin ay hindi siya tanggap ng pamilya ko. Mother lang. Sa nanay? Opo, sa nanay ko po. Sa mga tiyuhin ko po, mga kabagana ko, hindi sila tanggap. Tanggap mo nila. Ah, okay. Natanggap din nila Katagalan. Tanggap mo nila. Noong una, medyo hindi. Opo, Ina lang po ang tanggap pa. ina lang po. Paano nila nalaman na si tatay ganitong sitwasyon? Hindi, kita naman nila sa video. Ah, okay. Opo. Mga pinsan ko kasi na, dati kasi bago kami, girlfriend niya yung tiyahin ko. Ah, ganun. Opo. Girlfriend niya po yung tiyahin ko. Bago pa kami. Bago naging kayo. Opo. So, noong una, sinong may ayaw? May papa ka pa noon? May tatay ka pa noon? Wala na po. Mula So, po sa pulpo, wala na po. Wala na talaga. So, sa madaling salita, ang may ayaw, yung mama mo. Hindi. Yung mama mo ang may gusto. Opo, yung mama And then ko yung lang. ibang relatives, ayaw. Ayaw po. Pero lately, tanggap na Natanggap rin siya. na. Tsaka, wala naman sila magagawa. Oh, Kahit na ayaw nila, kahit nga mama mo, kung sakaling ayaw niya Oo. at gusto mo, wala silang ay, nung magagawa una, doon. nung bago ako pumunta dito, ayaw ng mama ko. Payagan ikaw. Oo, napayagan ako pumunta dito. Ang paalam ko lang sa mama ko, pupunta ako ng Maynila, hindi niya alam na mag-asawa ako. Ah, ganun. Ang alam lang niya, magtrabaho. Trabaho. Opo. Yun ang paalam mo. Opo, pero inisikaso ko na yung papel ko para sa kasal namin. Wow.
Galing ni nanay, no? Nakakabilib si nanay na Kaya talaga, kailangan kasi perma ng nanay kasi ano pa ako eh. 23 years old pa lang Okay. ako. Pero pumirma din siya. underage ka pa nun. Sumang-ayon din. Suming-ayon din siya katagalan. Kasi hindi man ako pwede ikasal pag Wala walang siyang perma perma. ng O magulang. kasi underage ka pa nun. Opo. Grabe tay, paras kayong mapalad. Mapalad ka na kasi nagkaroon ka ng asawang sa likod ng kapansanan ay isang matatawag na sa pamilya, anong tawag doon? Responsable sa pamilya, mabait, masipag. At si tatay naman ay swerte na nagkaroon naman ng isang asawa na tanggap lahat, maging ano man ang kalagayan. Opo. Di ba? Kaya paras kayong maswerte na Talagang si God marunong eh. Talagang bibigyan ka ng isang partner na para sa'yo talaga yun. Di ba? Na mauunawaan lahat sa'yo. Napakagaling talaga ni God. Parang ano lang yan. Kung ikaw ay gastador, bibigyan ka ni God ng isang matipid na asawa. Di ba? Ganun si God kagaling. Parang kalananay at tatay. Okay, so nay, ganito. Ang gusto ko sana sa susunod, kahit pa paano, makita namin yung mga grades ng anak nyo. Hindi ko alam yung grades nila ngayon kasi hindi pa ako nakapunta sa Pero isa. sa tingin nyo, kamusta ang pag-aaral nila? Yung bunso ko po, okay lang po. Yung panganay ko lang po ay medyo pala-absent kasi po. Bakit nagkakaroon ng pag-absent? Nay? Na ano po sa barkada. Barkada. Pero nakapasok naman. Pero napasok naman. Nay, ngayon po sa sitwasyon nyo ni tatay na si tatay po ay may karamdaman, saan po kayo kumukuha ng pang-araw-araw nyo? Yung income nyo? Wala po. Yung, ano lang po sa mga bigay-bigay. Ganun. Opo. Yung mga bata, may baon naman sila pumapasok Meron Meron po. ang pong kaunti. sa awa ng May Diyos. mga ano po. May kita Pag po may bibigyan. nabibigyan. Mayroon naman pong kaunting bigas din na magbigay sa amin. Kaya tinitipid-tipid po namin. May sahod naman ang ang Kapidabot PWD na ng dalawang 2 months, every 2 months. Every 2 months, 8 kilos po yun. 8 kilos na bigas. Opo. kada 2 buwan. Tanga 2 buwan po yun. Grabing tagal. Opo. Tapos 8 kilos lang. Opo. Mayroon naman pong mga extra po nagbibigay ng tulong. Bibigay din ng kaunti. Pero ang mahalaga, kahit 8 kilos, makatulong pa rin yun. So, tipid-tipid lang ako. Tipid-tipid lang. Bakit, Nay, kung ikaw ba ang magpapalit ng sitwasyon sa ngayon, na ikaw yung papasok ng trabaho si tatay dito, hindi pwede. Hindi po siya pwede iwanan dito Yun nga. kasi naiwanan ko na po ito ng ilang buwan. Ganun. Nagtrabaho po ako sa Maynila. Hirap po sila dito, sila lang mag-ama minsan. Minsan yung bunso ko lang maiwan kasi yung isa ko naglayas din. Ganun. Sila lang dalawang mag-ama dito. Hirap sila dito pag wala ako. Ano naging trabaho mo dun, Nay? Bahay po. Sa bahay? Opo. Nag-ilang buwan ka? Ilang buwan yun lang? 3 po. Then, hindi mo matiis na sila ay Tama-tama Hirap po ako umuwi dito. Nagkasakit po siya. Umuwi ako ng November. Paka-December po nagkasakit po siya. kasakit. Opo. Eh, Yun na yung simula ng dialysis niya. doon na nagsimula. Opo. Ay, hindi yung iniisip ko guys kanina. Sabi ko, tinanong ko lang kay nanay kasi sa kanya ko gusto marinig. Pero bago ko itanong, parang alam ko na yung sagot eh. Talagang parang hirap ni tatay. Alam mo, ang hirap mapalagay ng loob ng isang kagaya ni nanay na magtatrabaho sa malayo. Din alam mo yung sitwasyon ni tatay. Di ba? Tapos yung dalawa mong anak, kagaya ng isa napapabarkada pa. So yung isa na lang, maasahan mo dun, medyo maasahan mo dun. Opo. Hmm. Yung lagi pong kasama namin. May nagpapalabada dito. Naglalabada po siya dito ng tama. Pag may nagpapalaba po, yun ang trabaho ko. Oo, man sila guys. Extra income po pag may magpapalaba. Biglang naawa na kasi sa inyo kasi pasensya na ha. Pero naramdaman ko talaga na parang naawa ko kasi mahirap po sa isang pamilya ang walang source of income. Lalo na po sa panahon ngayon na lahat na lang ng bilihin, lahat na lang ng kakainin natin kailangan natin minsan bilihin. At isa pa, napakamahal ng bilihin. So ang hirap para sa kanilang pamilya na walang nagtatrabaho pero
wala silang choice, guys. Kasi si tatay hindi pwedeng iwan. Naisip ko nga sir na na kung may sapat kaming puhunan ay gagawa ko na maliit na tindahan para Yun ang maganda na gusto kong itanong sa inyo. kaso lang wala talagang puhunan. Kung sakali ba, Nay, na magkakaroon ka ng ititinda, ano ang ititinda mo? Gulay. Marami po kahit ano pong Magpipesto ka dyan sa harap, tapos gulay. O bigas po at saka gulay. Bigas at gulay. marami naman nabibili. Okay. Alam ko naman, Nay, tatanong muna kita, ano po yung natapos niyo, Nay? Second year lang po ako. Oh, hindi, huwag mo nang langin, mataas na yun. Si tatay naman, alam ko, nakagraduate si tatay. So, tay, nanay, alam ko, kayang-kaya nyo mag-handle dahil dati na kayong humawak ng paggugulay. Di ba? Kaya alam kong kaya nyo mag-handle dyan. Ganito na, gawin natin, ha? Mag-pray kayo, dyan sisikapin namin, kung pagkaloob sa atin ng nasa taas ni God, na magkaroon kayo ng tindahan. Opo. Ha? Tulungan nyo kami na mag-pray. Opo. Ha? Thank you po. Tulungan nyo kami na mag-pray na sana ipagkaloob sa inyo na magkaroon kayo ng kahit magsimula kayo sa ilang sako ng bigas, din sa mo ng mga gulay, Opo. di ba? Kahit maliit na pwesto dyan sa harap, papayagan kaya kayo. Papayagan lang po kasi Kakausapin po namin yung may-ari nito. Magpapaalam kayo. Ang mahalaga dun, hindi na kailangang umalis ni nanay, magkasama kayo lang dito, di ba? Hindi mo na tatay kailangang bumiyahe araw-araw ng pagtitinda ng gulay, nandiyan lang kayo sa harap. Pupunta na lang kayo sa bilihan kapag ka naubos na yung titinda. Sige na, ganun gagawin natin. Tulungan niyo kami mag-pray, ha? Opo. Kay God na ipagkaloob sa atin kasi iniisip ko din ano kayang pwede kila tatay at nanay na tulong na magkaroon sila ng income para hindi na kailangan lumayo ni nanay kagaya sinabi niya hirap si tatay. So guys, tulungan niyo kayo, pray tayo lahat para sa kanila. Mali natin, one day pagbalik namin dito magkakaroon na sila ng tindahan, di ba? Yun lang, pag-pray lang natin. Hanay, Opo. sige, sa ngayon ito muna yung dala namin para sa inyo at by Saturday babalik kami dito. Malay mo sa Sabado may tindahan, may pangtindahan na kayo. Diba? Malay natin, wala imposible sa kay God, diba? Opo. Okay, sige Nay. Salamat sa inspirasyon na binigay mo na naman sa mga manonood natin, pati kita tayo sa pagmamahalan nyo. Sana lahat ganito hanggang dulo, diba? Okay, so ayun. Guys, open for donation po para kala tatay. Mag-message lang kayo sa Commander ni Marcos or Marcos TV channel sa lahat po ng gusto magbigay ng tulong, donasyon para kala tatay para makapagsimula sila. Tulong-tulong tayo kasi ang maliit na bagay kapag ka pinagtulong-tulungan lalaki. Di ba tayo? Opo. Okay, so yun, sige. Sige po Nay. Ngayon, pakikisuyo muna ako, pasok natin sa loob kasi mabibigatan si nanay. Si tatay din naman pwede magbuhat. Pasok namin to Nay. Hindi po. Wala po ano mo Nay. Ay tayo. Saan ko pwede? Diyan lang po. Diyan na lang po. Diyan po. Thank you po. Wala ka naman Nay. Sige po, ha? Sige po. Kunin ko muna yung microphone. Ay. Okay lang. Sige tay, punta na muna kami ha. Sige tay, magpagaling ka. Sana may miracle si God na maging okay na yung dugo mo. Ha? Ingat kayo sa biyahe sir ha. Sige po, Nay. Tama na kami. Apart tayo, Nay. Sige po, God bless po sa inyo. Okay. At, grabe. Nakakadurog ng puso na may isang tatay na gustong-gustong bibigay lahat sa kanyang pamilya. Pero hindi niya magawa dahil may kapansanan. So, sana yung hiling nila mangyari. Di ba? So, yun. Maraming salamat sa sumama sa amin. Please, huwag niyo kalimutan mag-like, comments para mas makatulong pa tayo kala tatay. Then, sa lahat ng nakakaluwag sa buhay at sobra-sobra ng blessing sa atin ni God, share natin sa kanila. Tulong-tulong tayo. Maraming salamat Marcos TV channel. Ingat po kayong lahat. And God bless po sa inyo. Angels from above, they sing hallelujah. They sing hallelujah.